Mas mababa rin ngayon ang bilang ng mga biktima ng paputok na isinugod sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center kumpara nung nakaraang taon. Alamin natin ang latest doon sa Ulat on the Spot ni Rida Reyes. Rida! Yes, Maris, bago yan ay update muna doon sa dalagitang babae. Sa ngayon ay under observation pa rin ang 15 anyos na dalagita na nag-aagaw buhay pa rin hanggang sa mga oras na ito matapos ng tamaan ng bala sa kanyang ulo sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon kagabi. 50-50 Maris ngayon itong dalagitang kinilalang si Emeline Villanueva matapos isugod dito sa ospital bago maghating gabi dahil sa bala na tumama sa kanyang kanang bahagi ng kanyang ulo. Bagaman sumailalim na sa operasyon, hindi pa rin matanggal ang bala sa loob ng kanyang ulo dahil tumagos daw ito sa kanyang bungo. Kaya delikadong tanggalin ito habang may pamamaga pa sa kanyang utak. Kwento raw ng mga magulang ng dalagita, nanonood lamang ang ito ng fireworks display sa labas ng kanilang bahay sa Malabon nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, ang sabi ng pamunuan ng ospital ay isang kaso raw ito ng stray bullet dahil base raw sa trajectory ng bala sa ulo ng biktima ay tila stray bullet daw ang tumama rito. So as of 11 a.m. Maris ay umaabot na sa 47 ang kabuang bilang ng mga dinadalang pasyente rito simula December 21 hanggang January 1. Itong isang stray bullet victim at yung 46 naman ay yung firecracker-related injury. Hindi man completely satisfied, maituturing daw ng malaking improvement ang talang ito na mahigit 50% mas mababa kaysa sa mga insidenteng naitala noong nakaraang taon at maging sa nakalipas na 5 taon. May isang lalaki naman, Maris, ang kinailangang putulan ng daliri matapos masabugan ng whistle bomb. Habang iba naman ay agad din namang na-discharge matapos magtamo ng laceration mula sa direktang pagpapaputok o kaya naman ay yung iba nadamay lamang sa pagpapaputok ng iba. From 100 to 43, that's around 50% decrease from last year. But still, hindi matapos ang araw and hanggang January 4 pa tayo mag-monitor. So, do we expect na ba pwede itong bumagdag pa sa'yo? Yeah, yung mga bata, nangongolekta sila ng mga unexploded na paputok tapos sinisindihan. So, we're still expecting. Ang code white namin hanggang January 4. Maris, ang pinakahuling update natin, merong 3 tao na dinala dito matapos naman daw tamaan ng kuitis as sila yung mga passive users di umano. So sa ngayon, ito ang sitwasyon dito sa loob ng emergency room ng ospital. Ang sabi mismo ng mga staff dito ay tila mas relaxed daw ang sitwasyon dito kung ikukumpara sa mga nakalipas na bagong taon o mga nakaraang taon dahil mas kokonti yung mga dinala dito. Nakatulong daw, sabi nila, yung siguro dahil umulan daw kagabi pagkatapos nung hating gabi hanggang kaninang umaga ay umulan pa rin. Pero mas kumbinsido sila na naging epektibo umano ang kampanya ng DOH kontra pagpapaputok. Kaya raw naman na naging maliit lamang o konti lamang yung bilang ng mga dinadalang pasyente rito. Sa gayon man ay magpapatuloy pa rin na code white alert ang ospital na ito maging ang iba pang mga ospital. Ibig sabihin naka-standby ang buong puwersa ng ospital para sa kung kinakailangan man ay maka-alerto pa rin dito kung sakaling may isugod man, wag naman sana ng mga biktima ng paputok. Maris. Rida, linawin ko lang, yung babaeng nag-aagaw buhay ngayon dahil tinamaan ng ligaw na bala, nasaan siya nung panahon ng mangyari yung insidente? Ang sabi sa atin, Maris, siya raw ay nasa labas lamang ng kanyang bahay at nanunood lamang, spectator lang siya ng mga nangyayaring fireworks display sa labas ng bahay. Tapos bigla na lamang daw merong tumagos na ulo dito dumaan sa left frontal portion ng kanyang ulo at tumama. Dun napunta yung bala sa likod na bahagi ng kanyang ulo. Kaya ang sabi ng mga doktor, delikado raw talaga yan. Hindi nila maalis basta-basta yung bala dahil kapag daw nagsiswell para yung utak ngayon ng bata. So kapag sinubukan daw nilang tanggalin yon at hindi raw magandang sitwasyon ng bata, pwede raw niyang ikamatay pa ito. Maris. Yan nga yung nakakalungkot, Rida, kasi karamihan, at least for her case, tsaka yung iba mong mga sinabi na isinugod siya na ngayon, mga passive users. Pero in the meantime, may impormasyon ba kayo? Kasi ang sinasabi ng mga police, di ba, nag-deploy sila, magbabantay para dun sa mga may history ng indiscriminate firing, kung sakasakali, pag narinig nila yung insidente ng pamamaril, kakatukin daw yung mga bahay. May narinig ka bang impormasyon kung natukoy na nila yung suspect dyan sa nagpaputok na yan na ikinasugat ng dalagitang yan, Rida?
Maris, in this particular case, ang observation, ang assessment ng mga doktor dito, malayo daw yung pinanggalingan ng bala based on the trajectory of the bullet. Ibig sabihin malayo, hindi kagad malolocate kung sino man. Wala siguro dun sa vicinity nung kinalalagyan ng bata kung yung bumarel, kaya't mahirap daw mahanap. Alam mo, actually, maisama ko na rin, significant din na bukod dun sa mga firecracker-related injuries, ay meron ding silang in attendance na mga kaso rin naman ng mga riding in tandem na mga krimen dito, yung mga sabi nga medico-legal, pero hindi nila yan sinasama doon sa mga figures ng maituturing na stray bullet or firecracker-related injury. So yung mga yan, dumadagdag pa yan doon sa mga figures dito. So pagdating ng biktima dito, lalo kung bala ang tumama sa kanyang katawan, kailangan pa yang i-determine mismo, i-assess ng staff ng ospital kung yan ba ay insidente ng stray bullet o yan ba ay medico-legal incident. Maris. Alright, maraming salamat sa impormasyon na yan, Reed Reyes.